Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Naantok na ako. Nasaan na kaya si Rebecca? Ba't to? Dami namang lamok dito. Kuya Baste! Oh, Becca! Kuya, pasensya ka na. Binabi na naman ako. May mga tinapos pa kasi akong requirements Ganun ba? para dun sa isa kong subject. Ayos lang yun. Oh, akin yung bag mo. Tapos ikaw ang humawak nitong lampara. O, sige. Ayusin mo paghawak ha. Oo. Baka mahulog tayo sa pilapil gaya ng isang gabi. Oo. Mabuti na lang, maliwanag ang buwan. Hindi tayo mahihirapang maglakad sa pilapil. Kung meron lang nga sana tayong pambili ng flashlight at ng baterya. O di sana mas maliwanag ang gamit nating ilaw. Pasensya na kayo, ha? Konti ang huli ngayon, kaya gulay lang ang ulam natin. Ayos lang po yun, Tay. Paborito ko nga po itong adobong tangkay ng kangkong Damihan nyo na lamang yung inom ng tubig mamaya para mabusog kayo. Sabi ko naman kasi sa inyo, Tay, tutulong na lang ako sa pangingisda ninyo at pagsasaka ng lupain ng mga Miraflor. Wala namang nangyayari sa akin eh. Naunahan ba ako ni Rebecca na makagraduate sa high school at makatungtong sa kolehiyo? Kuya, kapag huminto ka ngayon sa pag-aaral, ay talagang hindi ka makakapasa. Pero kapag nagtiyaga ka, makakapasa ka rin. Nay, Tay, pakiramdam ko talaga hindi para sa akin ang pag-aaral. Dahil kahit anong gawin ko, kahit makinig ako sa mga guru ko, wala talagang pumapasok sa ulo ko. Mapurol talaga ang utak ko eh. Kahit abuting ka pa ng 10 taon sa high school, Baste. Ang mahalaga, makita ka namin graduate. Nagsisikap kami ng nanay nyo para mapagtapos kayong lahat sa pag-aaral. Kaya sana, huwag ka rin sumuko agad. Oh, Sarah, nakapaglaba ka na pala. Opo, Nay. Kesa naman po kayo pa maglaba. Alam ko, pagod na kayo sa paglalako ng isdang huli ni na tatay. Ang ate mo, gagabihin ba uli? Ay, hindi ko po alam. Nay! Oh, siya na yan. Ay, Ate Becca! Oy, Sarah! Ang saya mo yata, Nakakuha ko ng scholarship sa isang universidad sa Maynila. Totoo? Talaga? Oo. 4 kaming nakapasa galing dito sa probinsya natin. Oh, ano mangyayari niya sa'yo? Lilipat ako sa Maynila, inay. Doon na ako magpapatuloy ng kolehiyo. Sa Maynila ka na mag-aaral? Oo. Luluwas ako ng Maynila. Pidong, kakonti itong na itatabi kong pera. Oh, Paano kaya ito? Kailangan na raw ni Becca na umalis sa susunod na buwan. ano ba ang kanyang mga pagkakagastusan? Siyempre, mangungupahan siya roon. Tapos yung pagkain niya, pamasahe. Mas makabubuti ba sa kanya kung dun siya mag-aaral? Kilalang universidad daw yun. Kaya maganda ang kalidad ng edukasyon. At isa pa, madali raw makahanap ng trabaho kung noon siya gagraduate. Uy, sige. Gagawa natin ang paraan. Paano?
mukhang umaayon naman sa atin ang langit. Araw-araw maganda ang huli ng isda. Tapos sa susunod na linggo, gagapasin na yung palay ng mga Miraflor. Tiyak, malaki-laki makukuha natin. Ay, salamat naman. May naipon na rin ako rito pambayad ni Becca sa tirahan niya. Ay, saan ka kumuha ng pera? Ha? Huwag mo sabihin. Tutubusin ko naman, Pidong. Ay, naku, Emma. Regalo yun sa'yo ni Mama. Oo, alam ko. Mahalaga sa akin ang kwintis na yun. Kaya lang kailangan natin ng pera eh. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para matubos yun. Wala naman akong magagawa. Nainsanla mo na. Basta ang mahalaga ngayon, konti na lang yung iipunin natin. Pidong, abay mukhang lumalala na yung ubo mo. Ayos lang ako. Ganito naman talaga ako kapag galing sa dagat eh. Palibasa masyado mainit sa umaga. Tapos minsan naabutan kami ng ulan sa laot. Tao ka, oo. Pidong, Oh. may dugo. May kasamang dugo ang plema mo. Oh, Diyos ko. Mukhang hindi lang yung ordinaryong ubo. Kailangan mong magpa-check up. Oh, kuya, kumain ka na. Ininit ko yung sabaw ng isda na niluto kaninang tanghali ni nanay. Ayos siya na. Tikman ko nga. Sarap. Sarah, huwag ka namang nagbubuntong hininga sa harap ng pagkain. Ay, pasensya ka na. Bakit ba? May inaalala ka ba? Talaga bang hindi ka na magpapatuloy sa pag-aaral, kuya? Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi mo ba nakakita ang kalagayan ni tatay? May TB siya. Hindi na siya pwedeng maghanap buhay. Maliban na lang kung gumaling na siya at bumalik na ang sigla ng katawan niya. Pero 20 anyos ka palang, kuya. Ayos lang ba sa'yo na ikaw na magtataguyod sa atin? Oh, bakit? Gusto mo ba ikaw na lang? Kuya naman eh. Oh, ayaw mo naman pala eh. Hindi, nanghihinayang lang kasi ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, mahihina talaga ako sa klase. Mas mabuti na itong nangingisda at nakikisaka ako. Nakakatulong pa ako sa pamilya natin. Kaysa naman magsayang ako ng oras sa eskwelahan. Sa tingin ko, nang naghulog ang langit ng talino, wala akong nasalo. Ano palang nasalo mo? Kagwapuhan. Ewan ko sa'yo. Tutulungan na kita mag-impake. Ay, mabuti pa nga, Sarah. Ate, Oh, hindi ka ba natatakot? saan? Sa Maynila. Bakit naman ako matatakot? Syempre, unang beses kang luluwas, tapos hindi mo kabisado yung lugar, wala kang kakilala. Isa pa, paano ka mag-a-adjust sa mga bago mong kaklase tsaka guro? Sarah, pati ba naman yan? Iniisip mo pa? Syempre, kung ako kasi nasa kalagayan mo, siguro isasama ko na lang si nanay. Ang taong may pangarap, hindi natatakot. Kapag natakot tayo, hindi natin matutupad yung mga gusto nating abutin sa buhay. Walang maidudulot na mabuti ang takot. Ang tapang mo naman. Sana, kapag nag-18 na rin ako, gaya mo rin ako, katapang. Dapat lang. Mahirap lang tayo. Kaya kailangan nating maging matapang. Lalo na sa mga pagharap sa mga pagsubok. Kapag nakagraduate ka na, saan ka magtatrabaho? Ako, gusto ko maging manager ng isang kilalang kumpanya. Kasi gusto ko magsuot ng mga sinusuot ng mga model sa brochure na nakikita natin. Yung ino-orderan ni Aling Doray, ganun? Oo.
Gusto ko magsuot ng magandang pantalon, coat, tapos yung sapatos na mataas yung takong. Ay, bagay sa'yo. Talaga? Oo. Na-imagine mo? Oo, ate. Kaya ikaw, ha? Mag-aral kang mabuti para kapag nakatapos ka ng high school, pwede kang mag-apply ng scholarship katulad ng nakuha ko. Tapos doon ka na rin mag-aral. Magkasama na tayo. Magtatapos tayo ng koleyo tapos maghahanap tayo ng magandang trabaho. Kapag pareho na tayo may trabaho, magpapatayo na tayo ng maganda at malaking bahay. Oo, ate. Tapos, bibili tayo ng tig-iisang sasakyan. Bibili tayo ng ref, ng TV, ng maraming pagkain para hindi na tayo magugutom. Oo, gagawin natin lahat yan. Tutuparin natin ang ating mga pangarap kahit na ano pa mangyari. Nabili ko ng lahat ang mga pangangailangan mo, Rebecca. May sabong ka na dyan, panligo at panlaba. Binilahan na rin kita ng mga bagong medyas at panyo. May isinama na rin ako mga gamot. Baka mamaya sumakit yung tiyan mo o kaya ang ulo mo. Mayroon ng lahat dyan sa maleta mo. Salamat, Nay. Becca, pasensya ka na. Ihahatid sana kita sa Manila. Kung wala nga lang sana akong nararamdaman Ayos lang po yun, Itay. Magpagaling kayo. Hayaan nyo, kapag may trabaho na ako, hindi na kayo mangingisda at makikisaka. Magbubuhay doon at doon niya kayo ni Nanay. Batang to, huwag mo munang isipin yan. Basta mag-iingat ka ron. Mag-aral kang mabuti, ha? Para hindi masayang yung scholarship mo. Oo, Nay. Kuya Baste, salamat mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi tayo kaagad makakaipon ng pera. Wala yun. Basta pangako ko sa inyo, uuwi ako rito dala-dala ang ginhawang pinapangarap natin. Susuklian ko ang lahat ng sakripisyo nyo para sa akin. Naku, huwag mo kaming masyadong alalahanin. Anak, Oo. basta magdasal ka lang palagi, ah. Oo. Oy, Becca, huwag ka na muna magpapaligaw, ha? Iba ang mga Manila boy. Talaga? Oo! Bakit? Nakapunta ka na ba sa Maynila? Hindi pa. Ito na ba ang Maynila? Ang lawak. Ang daming sasakyan tapos ang ingay. Yung mga tao parang lahat nagmamadali. May mga kasadang nasa itaas. At ang mga gusali. Oh! Dito na ako titira mula ngayon. Pero, kaya ko bang mabuhay dito? Daming estudyante. Mukhang lahat sila matatalino. Paano ba ako makakasabay sa kanila? Ako, parang bigla yata akong naduduwag ngayon. Ariko! Sorry, miss. Ang haba kasi ng palda mo eh. Sumabit yung sapatos ko. Yung palda ko pang sisisihin mo. Ikaw itong hindi tumitingin sa nilalakaran. So, kasalanan ko. Hindi, kasalanan ko. Ba't? Hoy, miss! Kababa mo lang ba ng bus galing probinsya? Ha? Paano niya nalamang probinsyana ako? First time mo ba sa Maynila? Ha? Hindi ko nga siya lilingunin. Miss! Mauna na ako, Mang Bunoy. Paayos. May paninda na si Nanay. May pang-ulam pa kami. Kuya Baste! Oh, Sarah. Saan ka ba galing? Sabado ngayon, ha? Doon sa bahay ng kaklase ko. Nanghiram ako nitong libro. Oh. Nanghiram ka? Oo. Di ba may ibinigay akong pambili kay Nanay nung isang araw? Dumiskarte ako ng pera kasi sabi mo, kailangan mo ng librong yan. Bakit nanghiram ka pa?
Kasi naman nag-iipon si nanay ng pampadala kay Ate Becca. Kaya sabi niya, manghiram na lang muna ako ng libro para yung pera maidagdag sa ipapadala kay ate. Ay, naku. Ayos lang naman yun, kuya. Sige. Pero pasensya ka na, Sarah. Kahit anong gawin ko, kinukulang pa rin talaga tayo. Okay lang yun. Iyaan mo, kapag nakapagtapos naman si Ate Becca, giginawa na tayo. Buti na lang, matyaga ka. Siyempre naman. Alam nga naman magmaktulak ko. Makakukurot lang ako ni nanay. O sige, tara na nga. Maputi kang pilapil ba kasi umulang kanina eh. Oo nga eh. Magpapaan na lang ako. Nagugutom na ako. Paubos na ang bigas na dala ko. Kailangan tipirin ko yun. Pag kumain naman ako dito sa kantin, hindi aabot ang pera ko. Kahit nilalakad ko lang mula rito yung inuupahan kong bahay. Pero kailangan kong magtipid. Kasi baka hindi pa dumating yung padala ni nanay. Uy, hindi na mahabang palda mo, Miss Provinciana. Ikaw na naman. Grabe ka naman. Ngayon lang tayo uli nagkita. Palibasa ang lawak nitong campus. Anong department ka ba? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Oo, tinakpan mo pa ID mo ha. Kumain ka na ba? Bakit mo tinatanong? Mukha kasing gutom ka eh. Ano? Tara, sabay na tayong kumain. Sagot ko. Emma. Ala, kumusta na raw si Rebecca? Abay, tumawag kanina sa cellphone ni Sarah. Sabi, maayos naman daw siya. Hindi ba siya nahihirapan doon? Hindi naman daw. Mabait daw yung mga kasama niya sa boarding house. Tapos, may mga kaibigan na rin daw siya doon. Matapang talagang bata si Rebecca. Kung iba-iba siguro yan, iiyak na. Lalo pat unang beses na nawalay sa atin. Oo, sinabi mo pa. Masyado pang malayo Maynila. Malayo ang mararating ng anak nating yon, Emma. Tama ka, Pidong. Kaya kahit napakahirap ang pang-araw-araw natin, dahil nga kailangang higpitan ng sinturon, ang iniisip ko na lang, hindi naman masasayang lahat ng mga sakripisyo natin. Naniniwala akong si Rebecca ang mag-aangat sa atin dito sa kahirapan dinaranas natin. Ay, naku. Nasaan na ba si Dave? Rebecca! Huh? Oh, Rebecca! Grabe. Kakapagod tumakbo. Ano ka ba? Third year college na tayo. Late ka pa rin palagi. Dito na tayo dumaan papunta sa classroom natin. Third year college na pala tayo. Bakit? Akala mo, freshman pa rin tayo. Oo kasi hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung unang pagkikita natin. Doon sa gate na yun, oh, suot-suot mong napakahaba mong palda. Tama na. Huwag mo nang paalala sa akin yan. Nahiya ka ba? At least kahit probinsyana ka, asindera ka naman. Ano ba? Huwag ka maingay. Oh. Sabi ko naman sa'yo, ikaw lang yung pinagsabihan ko niyan. At saka, maliit lang yung lupain namin. Hindi tulad ng iniisip mo na asyenda. So, kailan mo ako sasama sa inyo? Tuwing sem break, umuwi ka. Tsaka na lang. O sige, ikaw na lang tuloy ang sasama ko sa bahay. Ano? Oo, sasama kita sa bahay bukas kasi birthday ni Mami. Mag-iisipan ko muna. Rebecca naman, alam mo ang daya mo. Ito na nga lang ang hinihiling ko sa'yo kasi kahit 3 years na akong may gusto sa'yo, hindi kita nililigawan kasi sabi mo ayaw mo. Di ko naman sinabing ayaw ko. Sabi ko, pag-iisipan ko. So, it's a yes? Ayaw ko sa'yo. Rebecca! Hindi raw uuwi si ate ngayong sem break nila, Nay. Hindi raw. Ay, ano ba yan?
Excited pa naman ako sa pag-uwi niya. Oh, bakit naman? Sabi niya kasi, sa susunod niyang uwi, dadalhin niya yung mga libro niya. Eh, kasi nga may gagawin pa raw sila para sa... Ano nga ba yon? Thesis ba? Ay, oo nga pala. Ibig sabihin, kahit sem break na, pupunta pa rin siya sa eskwelahan nila. Yun, parang ganun nga. Ay, pagkatapos ng semestreng ito, 4th year na siya. Parang kailan lang, Nay? O ikaw anak, kumusta pag-aaral mo? Unang taon mo rin ngayon sa kolehiyo. Ayos lang po, Nay. Sigurado ka? Opo. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ka makakasunod kay ate mo doon sa Maynila. Kasi hindi naman natin kakayanin kung dalawa na kayo naroroon. Okay lang po. May natututunan naman ako dito sa eskwelahan ko eh. At saka, kasama ko pa ang mga kaibigan ko. Maraming salamat sa pag-unawa, Sarah. Alam nyo, nararamdaman ko, Nay. Konting tiis na lang. Makakahinga na tayo ng maluwag. Sana nga, Sarah. Ayos! Ang dami nating huli, Tay. Matutuwa nito nanay mo. Kayo na lang pong maghatid dito sa kanya. Huwag na kayong sasama sa amin ng Bunoy. Mataas ng sikat ng araw. Baste, magaling na ako. Kahit na, Tay. Kailangan nyo pa rin mag-ingat. Kapag naabuso nyo ng katawan nyo, baka bumalik yung sakit nyo. Uy, sige. Kailan nga po pala ang alis ninyo? Bukas makalawa. Aanihin na bukas ang palay ng mga Miraflor. Kaya tamang-tama. Magdadala ako ng bigas kay Rebecca. Ako ang bigat nitong mga daladala mong pidong. Kayang-kaya kong buhatin yan. Tignan mo nga, nagkaroon na uli ng laman ng mga braso ko. Tignan mo. Kahit nga ikaw, kaya ko pang buhatin eh. Sige nga po, Itay. Sige nga. Isa ka pa, Sarah, ha? Biro lang po. Sarah. Po. Yung nanay mo, ha? Tulungan mo muna rito sa bahay. Huwag magpapagabi. Opo. Sus, para namang 1 taon kayo mawawala. Pagdating nyo ng Maynila, pabalik din naman kayo. Kahit na. Jack, na masusurpresa si Rebecca kapag nakita ka. Mainam na rin ito. Para makita ko ang kalagayan niya roon. Itay, hindi ba kayo mawawala dun sa Maynila? Ilang taon ako nagtrabaho sa Maynila. Kabisado ko mga pasikot-sikot doon. Matagal na panahon na yun. Tiyak, marami nang ipinagbago dun. Sarah, hindi ako mawawala. O siya, sige na, larga na. Hoy, Pidong, mag-iingat ka ha. Yung pera para kay Rebecca, baka malingat ka. Naku, maraming mandurukot sa Maynila. Saan kaya ako magpapahatid? Baka hindi ko siya maabutan doon sa address na inuupahan niya. Mas mabuti siguro kung sa eskwelahan na lang ako dumiretso. Kapag hindi naman kami nagkita sa eskwelahan, saka ko na lang pupuntahan yung tinutuluyan niya at doon ko na lang siya hihintayin. Rebecca, ihatid na kita sa apartment mo. Huwag na, David. Okay, pero wala nang bawian ha. Sinagot mo na ako kanina. Alam mo, ang kulit-kulit mo. Alam mo, talaga napaksaya ko. Kasi 3 taon ko itong hinintay. Sasabihin mo na naman, ikaw na yung pinakamatyagang manliligaw kasi... Rebecca! Oo, kasi... Ay, may kumakaway sa akin sa kabilang kasada. Teka. Parang si tatay. Tinatawag ka ng matanda, oh. Sino yun? Ayun, oh. Kumakaway pa nga. Ay, Anak. Dave, umalis ka na. Ha? Hindi niya ako pwedeng makita na kasama ka. Bakit? Sino ba yan? Tauhan namin. Tauhan niyo? Tauhan ng papa ko. O, bakit narito siya? Ano ba? Huwag na maraming tanong. Sige na, umalis ka na. Oo, sige. Tatawagan na lang kita mamaya. Anak! Tay! Bakit kayo naririto? Ha?
kayo nagpasabing luluwas kayo ng Maynila. Pasensya na. Gusto ko talagang surpresahin ka. Paano kung hindi nyo ako naabutan dito sa campus? Pwede naman akong tumuloy dun sa address ng tinitiran mo. At saka, bakit ganyan ang damit nyo? Anong problema sa damit ko? Wala ba kayong mas maayos man lang na damit? Parang yung ipinagsasaka nyo tong damit Maynila ang pupuntahan nyo. Dapat magsuot man lang kayo ng maayos na damit. Kasi, Ano nga? Sumakay na lang tayo ng tricycle. Mukhang ang bigat-bigat ng mga dala nyo. Ano ba mga yan? Baka mga damo na naman yan, ha? Damo? Kapag umuwi ako sa bahay, palagay na lang pinupuno ni nanay ng kangkong, dahon ng gabi, talbos ng kamote, at kung ano-ano pang mga dahon yung bagahe ko. Kala mo naman, uod yung anak niya. Tara na ho. Doon tayo sa kabila magabang ng tricycle. Etong bayad, Manong. Ito ba ang tinutuluyan mo? Napakagandang apartment. Doon kami sa likod niyan. Sa tingin nyo, ba kaya kong umupa sa ganyang kagandang dormitoryo? Hindi ba itong tinutuluyan mo? Akin na nga ho itong isang bag. Wag na. Ako na. Kaya ko na ang mga ito. Sige na. Mauna ka na. Susunod na ako. Pidong. Pidong. Ano ba? Hating gabi na. Narito ka pa sa labas. Malamig dito. Papasok na rin ako maya-maya, Emma. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok. Ilang gabi ka nang ganito. Mula nang umuwi ka galing kay Becca. Bakit ba? Emma, Bakit? nakakaawa ang kalagayan ni Rebecca. Pidong, anong... Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin ang itsura ng tinutuluyan niyang kwarto. Maliit, masikip, tapos may 2 double deck sa isang kwarto. 4 silang naghahati-hati sa konting espasyo. May maliit na lababo at maliit na banyo sa loob. Up and down yung boarding house. 5 kwarto sa taas, 5 kwarto rin sa baba. Sa loob ng 3 taon, doon siya nagtitiis. Iisang electric fan na gamit maghapon at magdamag. Mainit na nga lumalabas na hangin. Nakakaawa si Rebecca. Nakakaawa ang kalagayan ng anak natin. Wala tayong magagawa, Pidong. Hindi naman sapat yung perang na ipapadala natin sa kanya para mangupahan sa mas maayos na tirahan. Nung bumaba kami, akala ko doon siya nakatira sa magandang dormitoryo. Ay, konting panahon na lang ay ipagtitiis niya, Pidong. Ng mga oras na yun, alam mo, nagsisi ako na hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Na hindi ako gumawa ng paraan para makatungtong sa kolehiyo. Kung maayos sana ang trabaho ko, siguro hindi magtitiis sa ganung sitwasyon ang anak natin. Talaga bang hindi ako pwedeng pumasok? Uy, yan ka na naman, Dave. Rebecca, ilang buwan na tayong magkasintahan. Ayaw mo pa rin akong papasukin dyan sa dormitory nyo? Hindi nga dyan pwede, lalaki. Kailan ba kita masosolo? Ay, naku. Mabuti pa umuwi ka na. Bakit hindi ka na lang lumipat ng ibang dorm? O kaya, kumuha ka na lang kaya ng kondo? Mayaman naman kayo eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi naman kami ganun kayaman. Masyado namang mataas yung tingin mo sa akin. Asyendera ka nga eh.
May tauhan papa mo na naghatid sa'yo ng supply galing sa asyenda nyo. Bahala ka nga. Masyado ka lang talagang humble. Hindi naman kita uutangan. Marami rin pera ang daddy ko. Ikaw talaga kung ano-ano sinasabi mo. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo, no. Bababa na ako. Teka, Mag-ingat ka sa pagdadrive, ha? bye, Becca. Sige na. Teka, isa pang kiss. Ano ba? Isa pa. Hey. Ayan, okay na. Teka. May naisip ako eh. Ano naman yun? Huwag ka na lang kaya umuwi ngayon. May pupuntahan tayo. Ano? May exams ako bukas. May pupuntahan tayo. Uy! Baste, magpalit ka na ng damit mo. Basa-basa ka ng ulan. Grabe kasi ang panahon ngayon. Ang init-init kanina pagkatapos bigla na lang umulan. Abay, magbabaong ka kasi